Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa aking channel mga ka-treasure hunter. Magbabalik na naman po tayo upang may ibabahagi sa inyong kunting kalaman tungkol po sa mga uri ng mga gemstones, no? Iba't ibang klase, iba't ibang kulay. Paano nga ba natin malalaman, ma-identify na ito nga ay mamahalin, maganda, may presyo? Yan po ang ating hinahanap lagi. Sa pamamagitan po ng pagtingin at paggamit po ng flashlight, kahit na wala tayong detector ng mga bato, ay pwede na nating maintindihan kung ito nga ba ay mamahalin sa pamamagitan lang po ng pagtingin, no? At paggamit ng flashlight. So, una ay i-classified muna natin yung mga bato, kung anong klaseng bato ang mayroon tayo sa pamamagitan po ng kulay, no? Na-identify po natin ang mga bato, ma-identify po natin ang mga bato sa kulay at sa kanya pong itsura, no? Yung anyo. Pag diamond kasi makikita natin medyo may mga triangular, squares, no? Mga makikita natin na cracks yung mga diamonds. At ang diamonds ay grabe ang tigas niyan. Sobrang tigas. Napakatigas at hindi mo magagasgas ng kahit anong klaseng metal o matutulis na bagay, no? Huwag lang martilyuhin, sinababasag yan kahit na diamonds yan sa mga maso sa martilyo. Hindi po yan ang pang-testing ng diamond. So hindi lang siya nai-scratch ng basta-basta o magagasgas. So sa atin pong topic na isi-share sa inyo, no, paano nga ba natin ma-identify itong mga iba't ibang klaseng bato? Una ay ang mga kulay. Kapag makakita tayo ng mga kulay na mga ganito, yellowish, no? Ito po ay tinatawag na yellow citrine, no? Citrine, ito po ay nabibilang sa quartz, no? Quartz, yan, mga quartz na yan na yellowish ay tinatawag na citrine. May presyo nga ba ang mga ganito? So kung mag-search kayo sa Google, sa online, ay makikita ninyo yung presyo ng citrine. Raw citrine, yung citrine na hindi pa naputol, mga ganito. Tumbled stone. Yan. Ito po ay, pag ganyan nyo sa flashlight, ay citrine. Take note, ng citrine ay may mamahalin at hindi mamahalin. Paano nga ba umano ng mamahalin? Ang mamahalin ay the more the clarity, yung klarong-klaro, no, na halos transparent siya, na grabe yung clarity niya, at saka yung kulay niya ay dark yellow, na maganda yung pagka-yellow. Yan po ay may presyo, at ang nagbibigay ng presyo ay ang mga gemologists, no. So gemologists ang mga nagbibigay ng presyo ng gems. So depende po sa clarity, no, yung texture, yung smooth, makinis, no. Pag tiningnan natin sa malalayo ang mga yan ay para po siyang basa kahit na hindi binabasa ng tubig, no. Parang nababasa siya ng oil, no, oily. Yan. Kahit sabihin mong crystal quartz, ay may mga mamahaling uri ng crystal quartz kagaya ng mga taphite. Yan ay mga milyones din sa dolyar pa. Dolyar, hindi piso. So ang problema lang kasi sa Pilipinas ay wala pong nag-identify ng mga ganitong klaseng mga uri ng bato. Ito lang ay sa ibang bansa, sapagkat sila po ay dalubhasa at legit na nagbibigay ng mga presyo. Hindi nila pinapahirapan yung tao. Dito kasi sa atin ay dami pang mga diplomasya, dami pang mga certificates, dami pang mga chichiburitsi. Sa ibang bansa, kapag na-identify at nalaman na ito ay legit, ay marami pong bumibili, no, at nagbibigay ng value ng mga stones. Pero sa atin ay pahirapan nga.
So, yellow, citrine. So, itong mga puti, karamihan ay considered as agate, no? Sa dagat, makikita tayo ng mga ganito sa dagat or sa sapa. Tumbled stone kasi pinakinis na ito. Ito ay raw pa, hindi pa ito naputol. So, kung igano natin, yung clarity niya is good kapag sobrang lakas yung liwanag. Sobrang ganda yung sa loob at wala kang makikitang mga parang ulap or parang mga butlig-butlig sa loob, walang parang salamin sa loob, klarong-klaro. Yan po ay mamahaling uri ng crystal quartz. Pag sinabing crystal quartz ay hindi lamang masasabing kasi ang crystal quartz mura, may mga mamahalin din ng crystal quartz, no? Pag tiningnan natin sa Google, may mga presyo ang crystal quartz, may iba't ibang uri at iba't ibang presyo. Iba't ibang tawag din yung mga crystal quartz. So, citrine, yung mga puti na yan, agate, crystal quartz, no? Chalcedony, itong mga puti na ito, agate, chalcedony, crystal quartz, magkahalo-halo na yan. Yung purple, yung violet na mga ganito, ganyang violet yan, posibleng taphite ang mga yan. Kasi purple, violet ang taphite. Kapag pinailawan natin, mag-iiba ang kulay niyan. Yan. Sobrang ganda, no? Pagka nilagyan natin ng ilaw. Yan. Sobrang liwanag niya. So, puting-puti siya. At posibleng yan ay magandang uri. Kasi yung clarity niya ay sobrang ganda. So, sa clarity, nagbabase ng presyo sa lahat ng klaseng bato kahit sa diamonds, no? Depende sa clarity. Texture, yung smoothness, makintab, parang basa. Yan. Yan po ang basihan dyan. Minsan sa atin sa Southeast Asia, ang mga mamahaling bato, kalimitan ay makikita natin green, no? Emerald green. So pag emerald green, considered as precious stones, isang magandang klasing bato, mamahaling bato, no? Kasi mga emerald ay mamahaling uri ng bato yan. So green siya, emerald green. May jade din na green. So kagaya nito, yan, green yan. Yan po ay jade, no? Na-treasure natin yan. Yan. So green ay emerald. Yung mga red, yan po ay beryllium, no? Red beryl. Yung pong mga blue, aquamarine, yan ay mga magaganda din, yung blue. Kagaya nito, yung blue stones, blue green, ito ay magandang klase. Kaya natin to tinago. So marami tayong uri ng stones, rose stones, mayroon din tayong mga nakat na stones. Yan mga corals, no? Corals. Ito ay mamahalin din ang corals. The more the reddish, the more the darker, shiny, mahal ang mga corals. Hindi lang diamonds ang mahal. Maraming mga mamahaling uri. Depende sa clarity at saka texture, no? Doon nagbabase ang mga presyo ng bato sa pamilihan. So sa mga nagtatanong paano mabibenta, kasi maraming nagtatanong paano mabibenta, ang pagbebenta ng bato sa Pilipinas ay medyo pahirapan sapagkat dadaan po sa gemologist. So first pupunta tayo sa gemologist, no? Diyan po sa Manila, maraming gemologist diyan. Then magpapa-certify. Pagkatapos ng certification ay ipupunta sa ibang bansa para po bibigyan ng presyo kung mamahaling klaseng bato, no? Kailangan i-identify muna natin na ito nga ay mamahaling uri ng bato kasi masayang yung pagod natin, masayang yung pera natin sa pagpa-gemologist. So, ito nga itinuturo natin kung paano ma-identify na ito ay mamahalin. Siya po ay kakaiba, shiny, you know? Medyo parang basa siya. Tapos
yung kulay niya kakaiba, kagaya ng purple, violet, bihira yan. Yan po ay rare na posibleng milyon ang halaga kagaya nito. Mga yan, pag tinignan mo, walang kwenta kasi raw pa siya eh. Pero pag ganun mo sa flashlight, ay kakaiba siya. At purple, yan ay mga uri ng crystal quartz na rare, posibleng may halaga. Violet, green, yan, tanda na, green at saka pula. Yan ay posibleng nagkaroon na kayo ng milyones na bato. Green, red, at saka violet na mga crystal quartz. Identified as taphite, red beryl, or green emerald. No? Yan po ang mga uri ng bato na mahal na posibleng mayroon tayo sa Pilipinas sapagkat Southeast Asia. So, bilong tayo sa Southeast Asia na maraming crystal quartz kasi sa atin. At saka yung mga bato po ng mga onyx, marami po tayo. Citrine, yung mga ganitong klase. Take note, ang citrine, mahal din ito. No? Kapag ang clarity ay maganda, pag klarong-klaro, pag igano natin ay klarong-klaro yung citrine na walang mga blockage o walang mga namumuong makakapal na ulap at saka transparent, no? Yung clarity niya, the more the clarity, the more the price, expensive. Yan po ang tumitingin ng mga citrine. So ang citrine ay ginagamit din ito sa mga singsing. Pinuputol nila and then ginagawang bato sa singsing. Nilalagay sa ginto. So ito raw pa ang mga ganito. Marami ito sa kuweba. Mga bato sa sapa, sa ilog. Pero ang darker citrine at saka the more the clarity, yung klarong-klaro ay bihira kang makakita. No? Maraming citrine na medyo dull ang color, hindi siya masyadong makintab, yellowish lang. So, itong mga ganito, no, shiny, then smooth, tsaka maganda yung kanya, yung sinasabing texture, yan ang mga mamahalin at clear na clear siya. So ito, idagdag natin itong mga nakat na mga stones, no, na marami pa tayong mga nakat na stones na hindi pa natin ibinibenta ng mura. May mga tumatawad pero hindi natin na ibibenta ng mura kasi nababarat nga dahil walang mga certificate. Yan. So na black market lang natin yung iba. Marami na tayong naipasa pero yun nga, nabarat kasi walang certificate. So nadagdag po itong ating itong nakuha nating jade. Paano malaman ito? Ito mabigat ito. Sobrang bigat. Paano malalaman na jade ito? Simple lang. Sa bigat pa lang, no? Jade na. Sa kulay pa lang, yan. Jade na yan. So sa flashlight, pag pinaslightan natin yan. Tatagos yung ilaw. Parang transparent yan. Pag inilawan mo yan, may pagka-transparent yung jade. Kita nyo. Medyo natagos yung ilaw sa kanya. Ang jade, tinatabla ng flashlight, lalo na pag laser yan. Pag tinitingnan mo siya, pinaslightan mo yung nito. Yan. Natagos yung ilaw niya. So, transparent kasi ang ibang jade. Yan. Yan siya. Kita nyo. Sa bigat ay pasado. At saka lalo na sa design. So, sa tingin nyo, anong design yan, mga ka-treasure hunter? Yan. Ito ay design ng Singapore, no?
Hindi to design ng China. Ito ay Singapore. Kasi yan yung mga parang merlion ng Singapore. Dark green jade. Tsaka halatang inukit lang ito ng kamay. Yan. Yung ngipin niya, yan. Yan. Grabe, yan po ay gawa ng hand carved. Hand carved, kamay lang ang yumari at may tatak sa ilalim. No? Yan. Yan. So, hindi natin alam kung ano pong ibig sabihin yan. Baring dynasty yan o tagal ng yung panahon, year, o ano pa man. Yan po ay ancient engraved hallmark, parang ganun. So ito na-crack natin, tinamaan ng matigas na bagay sa pagkuha. Sayang, pero buo pa naman, sobrang bigat. Hindi naman natanggal yung paa niya, na-crack lang. Sobrang lakas yung pagkapalo dyan, kaya nagkaganyan. Pero hindi nahiwalay kasi sobrang tigas din ng mga jade na ganito. Jadeite ito. Dalawang buntot. Kita niyo. Nahati. Saka design ng Singapore. Singapore. Sobrang bigat to. 3.5 kilos more or less. Maliit lang ito. Pero sobrang bigat. So, bato talaga yan. Mayroon pa tayong isang ganito, yung double dragon. Pero hindi pa nabibenta, Hindi pa naipapasa. Mayroon din tayong red beryl. Hindi pa natin naipapasa. Saka mayroon tayong mga cut na gems. Mayroon tayong tawag nito, ruby. Yan. May ruby tayo na original na talagang untreated, hindi pa na-heat, Yan. 14 carats yan. Saka may mga jade tayo na precious stones. Millions ang mga halaga nito sa dolyar, pero wala tayo pang mga possible buyer sapagkat wala pang certificate na mga ito. So, hanggang dito na lamang po, Sana po ay mayroon tayong napulot na aral. Nag-enjoy na naman tayo dito po sa atin pong na-share sa inyong kaunting kaalaman tungkol po sa mga gems. Maraming salamat po. Ito pong inyong Nutrition Hunter, Yusuf Yamato.